Ano daw po ang kasalanan? Ang sabi po sa 1 John 5:17, lahat ng kalikuan ay kasalanan. Anumang bagay na hindi tama sa paningin ng Diyos ay kasalanan. So, lahat ng kalikuhan po ay kasamaan. Ibig sabihin, kalikuhan. Yun ang ayaw ng Diyos sa atin. Ayon sa 1 John 5:17. So, ano ang pinakamabigat naman na kasalanan? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, sa John 16 verse 19, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus, pag hindi daw tayo nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, yun po ay pinakamabigat na kasalanan. Yung hindi tayo naniniwala sa Kanya. Ano po? So, sino ang mga makasalanan? Sino-sino po daw ang mga makasalanan? Basahin po natin sa Roma 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po sabi? Lahat. Lahat po ay nagkasala. So lahat po tayo ay makasalanan. Wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sabi sa Roma. So, ano ang kahinat naman ng makasalanan? Tayong makasalanan. Ano po ang kahinatnan daw natin? Ang sabi po sa Ezekiel chapter 18 verse 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So, mamamatay. Yung kaluluwa po, iba po yung physical. Itong katawan natin, iba po yan. Iba po yung kaluluwa. Yung kaluluwa po ay mamamatay. Ito po ay kamatayan na po ito ay spiritual na kamatayan po ito. Ito yung ikaw ay ibubulid sa impyerno. Yung kamatayan na po ay ibig sabihin nun, wala ka nang ligtas doon. Yung kaluluwa mo, yung nakakaramdam, itong nakakaramdam pagka kinurot mo yung sarili mo, di ba pag may kinurot mo yung sarili mo, may nararamdaman ka, yun ang nasasaktan, yung kaluluwa natin. At yun ang mapupunta sa impyerno. Kasi itong laman natin ay mamamatay lang ito. Mabubulok lang. So yung kaluluwa natin ay mapupunta doon sa impyerno. Yun po ang pahirapan. Yun po ang ibig sabihin nun. So, ano ang ating gagawin upang maligtas sa kabayaran ng ating kasalanan? Ano po daw ang ating gagawin natin? Ang sabi sa Gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus, sabi, at maliligtas ka. Manampalataya lang ang gagawin natin sa Panginoong Hesus. Tayo ay maliligtas. Hindi tayo mabubulid sa impyerno, sa kasamaan. Amen? So, ano ang pananampalatayan natin tungkol kay Hesus? Naman, pangatlong tanong, ano po? Ang sabi sa unang Korinto, verse 3-4, ano po? Unang Korinto, verse, itong Korinto po, dito po yung si Apostol, ang nagsulat po nito, ano po, Apostol Pablo. Sabi po, si Kristo ay namatay dahil sa mga kasalanan ay kasulatan. Ay si Kristo ay namatay sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. At siya ay inilibing at siya ay muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So ang ating Panginoon ay namatay nga, tunay nga na sa Kanya lamang po masusumpungan ang kaligtasan. Amen? Ano ang ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Hesus? Anong regalo ng Diyos sa lahat ng sumampalataya sa Kanyang bugtong anak? John 3:16. Ang sino mang sumampalataya sa anak ay John 3:36. Ang sino mang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan.
Ganun din pa pala sa John 3:16, di ba? Sino man sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So, papaano po mapapasa atin ang kalooban ng Diyos? Yun po isang tanong. Paano mapapasa atin ang kalooban ng Diyos? Basahin po natin sa John 1 verse 12. Datapwat, ang sabi po rito, ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Malinaw po, sa kanyang pangalan, sa pangalan lang po ng ating Panginoong Hesus. Lahat lang po ng mananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus, yun lang po ang makakaligtas, ang binigyan ng Diyos na karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Paano mo malalaman na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Basahin po natin sa Tito chapter 1 verse 2, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ano daw po? Ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling buhat pa ng walang hanggan. Ibig sabihin, buhat pa nung likhain ng Diyos ang sanlibutan. Amen? Ano ang mangyayari kung hindi ka tatanggap? O kaya hindi mo tanggapin ang Panginoong Hesus bilang iyong tagapagligtas? Ang sabi sa 2 Thessalonians verse 1, 8-9, basahin po natin, At sa kanila na hindi nagsitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan. Kaparusahang walang hanggan. Kapahamakan.